Ika-6 na linggo, ako ay mayroong pandama. Sa unang araw ay ating tatalakayin ang pandamang paningin. Mensahe, ginagamit ko ang aking mga mata o pandamang paningin, sense of sight, upang makakita sa paligid. Ano ang parte ng katawan na ginagamit mo upang makakita? Tama, ito ay ang iyong mga mata. Ilan ang iyong mga mata? Tama, dalawa. Dalawa ang iyong mga mata. Ano-ano ang ating maaaring makita? Maaari tayong makakita ng mga palabas mula sa telebisyon o kaya mga bagay-bagay sa ating paligid. Maaari din tayong makakita ng mga halaman, puno, bundok at kung ano-ano pa. Magagamit na rin natin ang ating mga mata sa pagbabasa at pagtingin sa mga bagay na kailangan nating aralin. Ano-ano naman ang mga bahagi ng iyong mga mata ang ginagamit mo upang ikaw ay makakita? Alamin natin ang ating mga parte ng ating mga mata. Ang tatlo rito ay ang iris, pupil at ang retina. Ang iris ang namamahala sa dami ng liwanag at ang laki naman ay ang pupil, kung saan dumadaan ang liwanag patungo sa retina. Kapag masyadong maliwanag, lumiliit ang pupil o ang pagbukas nito upang kaunting liwanag lamang ang pumasok sa ating mata. Ang retina ang nagpapadala ng impormasyon sa ating utak upang maintindihan natin kung ano yung ating nakita. Paano mo maiingatan ang iyong mga mata? Kapag masyadong maliwanag at nakakasilaw ang ilaw na umabot sa ating retina, maaaring masira ang ating mga mata. Dapat nating iniingatan ang ating mga mata. Hindi dapat tayo tumititig ng matagal sa mga bagay na sobrang liwanag tulad ng araw at malakas na bombilya. Iwasan din natin ang pagbabasa sa dilim. Hugasan ang paligid ng iyong mga mata gamit ang malinis na tubig. Kumain din ng mga gulay at prutas na mayaman sa beta-carotene. Ang mga carrot, kamatis, gabi, spinach at lettuce ay maganda para sa ating mga mata. Protektahan ang iyong mga mata mula sa alikabok at nakakasamang sinag ng araw sa pamamagitan ng pagsuot ng salamin sa mata. Huwag kailanmang tumingin ng direkta sa araw. At panghuli, magkaroon ng sapat na tulog upang makapagpahinga ang iyong mga mata. Para sa ating gawain, tayo ay gagawa ng Larga Vista. Ito ay may learning competency na create artwork using local and available materials. Ang layunin ng Lagarbista o paggawa ng Lagarbista ay bigyan kasanayan na gumupit, magdikit, magtupi ng papel. Ito rin ay ang pagkakataon magsanay sa pagtali ng sinulid o yarn. Mga kagamitan sa paggamit: panloob na karton, ng tissue o kahit anong pabilog na anyo na karton, makulay na papel, krayola, sinulid o yarn, pambutas, pandikit at krayola. Sa pamamaraan ng paggawa ng Larga Vista, ipaliwanag muna ang parte ng mga mata at paano tayo nakakakita. Sabihin sa mga bata na gagawa sila ng Larga Vista. I-direct ang mga bata
para pagdikitin ang dalawang karton ng tissue o kahit anong dalawang karton na pabilog gamit ang pandikit. Matapos ay palamutian nila na ang Larga Vista gamit ang papel at Crayola. Sa tulong ng iyong guro o magulang, bubutasan ang mga kabilang bahagi ng Larga Vista. Tutuhugan ng sinulid o yarn ito at ito ay ibubuhol. Sa ganitong paraan, ang Larga Vista ay magkakaroon ng pansabit sa leeg ng mga bata. Pag natapos na ang Larga Vista, hayaang maglaro ang mga bata. Tanungin sila kung paano ito gagamitin. Dalhin ito sa paaralan upang magamit sa klase. Nawa ay may matutunan kayo sa ating aralin. Magkita-kita tayo bukas para sa susunod na aralin. Paalam at salamat!